Good morning, magandang umaga sa lahat. Welcome again to my channel at welcome again sa ating Bible reading ngayong umagang ito. Kahapon ng umaga, ang binasa natin ay ang 1 King chapter 8 to 9. Ngayon naman ay 10 to 11. So kahapon ng umaga, ang ating binasa ay yung mga ginawa ni Haring Solomon, yung mga pinagawa niya, at saka yung mga kanyang karunungan, ang mga regalo sa kanya na mga ginto, no, mga cedar at marami pang iba. Dito sa chapter 10, nabalitaan ng reyna ng Seba ang katanyagan ni Solomon, kaya't nagsadya siya upang subukin ito sa pamamagitan ng mahihirap na katanungan. Dumating siya sa Jerusalem na may kasamang maraming alalay at may dalang maraming kayamanan, ang mga kamelyo na may kargang iba't ibang uri ng pabango na karamihang ginto at batong hiyas. At nang makaharap na niya si Solomon, sinabi niya ang kanyang pakay. Sinagot naman ni Solomon ang lahat ng kanyang tanong at wala ni isa mang hindi nito na ipaliwanag. Hangang-hanga ang reyna sa karunungan ni Solomon at sa palasyong pinagawan nito. Napansin niya ang mga pagkain sa hapagkainan, ang mga tinitira ng kanyang mga opisyales, ang kahusayan ng kanyang mga tauhan. Napansin din niya ang kanyang kasuotan, ang mga tagadulot niya ng inumin, ang handog na inaalay niya sa templo. Hangang-hanga ang reyna sa kanyang nakita. Kaya sinabi niya sa hari, "Totoo nga palang lahat ang naririnig ko tungkol sa iyo at sa iyong karunungan. Hindi ko mapaniwalaan ang mga sinasabi nila sa akin tungkol sa iyo, ngunit ngayon nakita ko na ang lahat. Napatunayan kong wala pa sa kalahati ang ibinalita nila sa akin, sapagkat ang iyong karunungan ay talagang higit kaysa ibinalita nila. Napakapalad ng iyong mga asawa, mapalad ang iyong mga tauhan, sapagkat lagi nilang naririnig ang inyong karunungan. Purihin si Yahweh, ang iyong Diyos, na nagpala sa iyo at naglagay sa iyo sa trono ng Israel. Dahil sa walang katapusang pag-ibig ni Yahweh sa Israel, ginawa niya kayong hari upang mamahala dito at magpairal ng katarungan," sabi ng reyna. At ang hari binigyan niya ng halos sa 4,200 kilong ginto at napakaraming pabango at batong hiyas. Kailan may hindi natumbasan sa dami ang pabangong iyon sa nabigay ng reyna ng Seba kay Haring Solomon. Bukod dito, ang mga barko ni Hiram na nagdadala ng ginto buhat sa Ophir ay may dala ring mga batong hiyas at napakaraming kahoy na algum. Ito ang kahoy na ginamit sa mga upuan sa templo at sa palasyo ng hari, sa mga lira at alpa ng mga manunugtog. Wala na muling dumating o nakita pang kahoy na tulad nito mula noon hanggang ngayon. Binigay naman ni Haring Solomon sa reyna ng Seba ang bawat magustuhan nito at ang lahat niyang hiningi, bukod pa sa kanyang kusang ipinagkaloob sa reyna. Pagkatapos nito umuwi na ang reyna pati ang kanyang mga alalay sa lupain ng Seba. Ang gintong dumarating kay Solomon taon-taon ay umaabot sa 23,310 kilo
taon-taon ha. Hindi pa kabilang dito ang buwis na galing sa mga mangangalakal, ang tubo sa pangangalakal mula sa labas ng bansa at buwis na galing sa mga hari ng Arabia at mga gobernador ng mga lalawigan. Nagpagawa si Haring Solomon ng 200 malalaking kalasag na balot ng ginto. Umabot sa 5 librang ginto ang ginamit ng pambalot sa bawat isa. Nagpagawa pa siya ng 300 na maliliit na kalasag na may balot ding ginto. Halos 4 na librang ginto ang nagamit pambalot sa bawat isa. Pinalagay ng hari ang mga nasabing kalasag sa palasyo sa bulwagan tinatawag ng gubat ng Lebanon. Nagpagawa rin siya ng isang malaking tronong yari sa garing ng elepante na may mga balot ding gintong lantay. 6 na baitang ang paakyat. Sa trono, may ulo ng bisirong baka ang ulunan ng trono at may patungan ng bisig sa dalawang tagiliran. May 2 leon na nakatayo sa tabi nito at 12 naman sa magkabilang dulo ng mga baitang. Kailanmay wala nang ginawang trono na tulad nito sa alinmang kaharian. Ginto lahat ang mga inuman ng Haring Solomon at gayon din ang mga kasangkapan sa bulwagang tinatawag na gubat ng Lebanon. Walang kagamitan pilak dahil hindi pa ito pinahalagan noong mga panahon ni Solomon. May mga malaking barko siya sa karagatan kasama ng mga barko ni Hiram. At tuwing ikatlong taon ay dumarating ang mga barkong ito na may dalang ginto, pilak, garing, mga unggoy at pabo real. Si Haring Solomon ang pinakamarunong at pinakamayaman sa lahat ng mga kaharian sa buong mundo. Dinadayo siya ng mga tao mula sa lahat ng panig ng mundo upang marinig ang karunungang ibinigay sa kanya ni Yahweh ng Diyos, at ang bawat isa ay may dalang regalo sa kanya, mga sisidlang ginto at pilak, mga damit at mga sandata, mga pabango, mga kabayo at mola, at nagpatuloy ito sa loob ng maraming taon. So napakarami niyang gamit, no? Napakarami niyang ginto. Meron mo ng mga panahon na yun, ang pilak ay hindi pa pinapahalagan. At marami rin nagre-regalo sa kanya, maraming pumupunta, iba't ibang bansa ang nakikinig ng kanyang mga sinasabi. May mga sasakyan ni Solomon. Nagtatag si Haring Solomon ng isang malaking hukbo na binubuo ng 1,400 karwahe at 12,000 mga ngabayo. Ang mga ito ay nilagay niya sa mga bayang himpilan ng mga karwahe at sa Jerusalem upang bantayan ang hari. Sa Jerusalem, ang pilak ay naging parang bato sa dami at ang cedar ay naging kasindami ng sycamore sa kapatagan. Galing pa sa Musri at Cilicia ang mga kabayo ni Solomon. May mga mangangalakal siyang tagapamili doon sa tiyak na halaga. Bumibili din sila ng mga karwahe sa Ehipto sa halagang 600 pirasong pilak bawat isa. At sa 150 pirasong naman ang bawat kabayo. Ang mga ito ay pinagbibili ng mga mangangalakal ni Solomon sa mga hari ng Hiteo at Arameo. Tapos, alam niyo bang may nangyaring hindi maganda dito, no, kay Haring Solomon? Alam niyo bang si Haring Solomon ay tumalikod
sa Diyos. Tumalikod siya dahil sa dami ng asawa ni Haring Solomon, no, na iba't ibang lahi na mga yung sinabi ng Diyos noon na huwag kayong mag-aasawa ng ganitong lahi dahil baka mahingkayat kayo sa kanilang mga Diyos-Diyosan at kayo'y sumamba. Alam niyo ba dumating ang pagkakataong iyon na nag-asawa si Haring Solomon ng iba't ibang lahi at nagpagawa pa siya ng mga rebulto noon, ng mga halimbawa isang lahi ang Diyos-Diyosan ay ganito, nagpagawa siya noon sa bawat asawa niya, sa bawat lugar ng kanyang asawa. Umibig si Solomon sa maraming dayuhang babae bukod pa sa anak ng Paraon. Nag-asawa siya ng mga babaeng Moabita, Amonita, Edomita, Sidonio at Hiteo. Pinagbawal ni Yahweh sa mga Israelita ang mag-asawa sa mga banyagang ito. Huwag kayong mag-aasawa sa mga lahing iyan, sapagkat tiyak na liligaw nila kayo at hihingkayating sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan, sabi ni Yahweh. Ngunit nahulog ang loob ni Solomon sa mga babaeng ito at ang mga asawa niyang mula sa lipi ng mga hari ay 700. No, ulitin ko lang. Ang mga asawa niyang mula sa lipi ng mga hari ay 700 at ang kanyang namang mga asawang lingkod ay 300. Dami. Nang matanda na si Solomon, nahingkayat siya ng mga ito na sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan na pinakaayaw ng Diyos. Hindi siya nanatiling tapat kay Yahweh. Hindi niya sinundan ang halimbawa ni David na kanyang ama. Sumamba si Solomon kay Astarte, ang diyos ng mga Sidonio, at kay Milcom, ang karumal-dumal na diyos ng mga Amonita. Gumawa nga ng kasamaan si Solomon laban kay Yahweh at hindi niya sinundan ang halimbawa ng kanyang amang si David na buong katapatan naglingkod kay Yahweh. Sa burol na nasa silang ng Jerusalem ay nagtayo si Solomon ng sambahan para kay Semos, ang karumal-dumal na diyos ng Moab, at para kay Molek, ang kasuklam-suklam na diyos ng mga Amonita. Pinagawa niya ng kanyang mga altar, ang mga Diyos-Diyosan ng lahat niyang mga asawang dayuhan, at ang mga ito'y nagsunog doon ng insenso at naghain ng mga handog. Nagalit si Yahweh kay Solomon dahil ginawa niya ito. 2 beses na nagpakita sa kanya si Yahweh at pinagbawalan siya maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit hindi siya sinunod. Hindi niya sinunod si Yahweh, kaya nga sinabi nito sa kanya na sumira ka sa ating kasunduan at sinuway mo ang aking mga utos. Aalisin ko sa iyo ang kaharian at ibibigay ko sa ibang lingkod mo. Ngunit alang-alang kay David na iyong ama, hindi ko gagawin ito sa panahon ng paghahari mo, kundi sa panahon ng paghahari ng iyong anak. Isang lipi lamang ang ititira ko sa kanya alang-alang kay David na aking lingkod, at alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking pinili. Alam niyo ba, di ba, nung panahon ni Haring Solomon, wala siyang kaaway, kundi puro kasaganahan lamang ang binigay sa kanya ng Diyos, ano? Puro kagandahan, kasiyahan, kasaganahan lang ang meron siya. Ngunit nang sumamba siya sa ibang Diyos-Diyosan, nag-asawa siya ng ibang mga lahi, yun nga, nagalit ang Diyos sa kanya at sinabi nga mababawasan yung lipi, kasi 12 lipi yan. Ngunit isa na lamang daw ang matitira sa kanyang anak. Nagkaroon nga siya ng kaaway. Maraming naging kaaway si Haring Solomon. Isinabi rito ang mga kaaway ni Solomon at pinahintulot ni Yahweh na magkaroon ng kaaway si Solomon, ang Edom,
mitang si Hadad, buhat sa lipi ng mga hari ng Edom. No? Marami. Nang mabalitaan ni Hadad ito, ikwento rito yung yung kay Hadad nga, hanggang sa may isa pang kaaway na ginamit si Yahweh laban kay Solomon, si Rezon na anak ni Eliada. Tumakas siya sa kanyang amo, si Hadaser na hari ng Zoba. Nagtipon siya ng mga tauhan na naging pinuno ng isang pangkat ng mga tulisan. Nangyari ito ng talunin ni David si Hadaser at pinapatay ang mga kakampi nitong taga-Syria, si Rezon, at ang pangkat niya ay naharian sa Damasco at dooy ginawa siyang hari ng Syria ng kanyang mga tauhan. Naging kaaway siya ng Israel sa buong panahon ng paghahari ni Solomon. Isa pa sa mga lumaban kay Solomon ay isang ring tauhan niya, si Jeroboam na anak ni Ephratyong, si Nebat na taga Serada, at ina niyang si Serua na isang byuda. Ito ang kasaysayan ng kanyang paghihimagsik laban sa haring. Pinagawa ni Solomon ang muog ng Milo at pinatakpan ang mga butas sa mga pader ng lungsod ng Jerusalem. Si Jeroboam ay isang lalaking may kakayahan, kaya nang makita ito ni Solomon, nilagay niya itong tagapamahala ng lahat ng gawaing bahay sa lupain ng angkan ni Jose. Pero si Jeroboam yung ginamit ng Diyos na para mag-aklas, Dahil dito, sinikap ni Solomon na ipapatay si Jeroboam. Ngunit ito'y nakatakas at nagpunta kay Shihak, hari ng Ehipto. Nanatili siya hanggang sa mamatay si Haring Solomon. Nakakalungkot, Sabi pa rito sa verse 41 ng chapter 11, ang iba pang kasaysayan ni Solomon, ang kanyang mga ginawa at mga karunungan ay pawang nakasulat sa aklat ng mga gawa ni Solomon. Naghari siya sa buong Israel sa loob ng 40 taon. Nang siya ay mamatay, inilibing ang kanyang bangkay sa lungsod ni David na kanyang ama. Humalili sa kanya ang anak niyang si Rehoboam. Nakakalungkot sa naging kasaysayan ni Haring Solomon. Nung una, ang akala ko talaga ay naging maayos talaga buong buhay niya si Haring Solomon. Ngunit ito ay hindi pala tumalikod din pala siya kay Yahweh sa kabila ng karunungang kanyang hiniling at binigay ng ating Haring Panginoon sa langit. Binigay ang lahat ng klaseng kayamanan, karanyaan, 'di ba? Lahat nasa kanya na. Pero nag-asawa pa rin siya ng iba't ibang lahi. At bukod doon, sumamba pa siya sa mga Diyos-Diyosan nito, na ayaw talaga ng Diyos. Mapapansin niyo talaga sa Biblia, na ang Diyos natin ay napakasiloso niya, pagdating sa pagsamba. Siyempre, kasi siya lang talaga ang Diyos na gumawa ng langit at lupa at nagbigay ng lahat ng kung anong meron tayo dito sa lupa. Hanggang ngayon, kung ano man ang meron tayo at nagkakaroon pa, ang gusto lamang niya ay yung sambahin siya ng totoo, taos sa ating puso't kaluluwa, buong pagkatao natin ibigay natin sa Kanya, yung ating pagsamba, paggalang, pagmamahal, pananampalataya at pagtitiwala. Pero sa kabila ng napakaraming biyayang ibinigay kay Haring Solomon, nagbago siya, Tayo rin kuminsan
bigla tayong nakakalimot sa dami ng ating ginagawa, sa dami ng ating mga biyayang natatanggap, nakakakalimot tayo. At yun ay ayaw ng Diyos. Napakasakit nung nangyaring to, no? Nalungkot talaga ako. Dahil sa dami ng asawa niya, 700. Ipinagpatayo pa niya ng mga ribulto, no? Ng mga Diyos-Diyosan yung kanyang mga asawa na hindi nagustuhan ng Diyos. So tayo rin dapat magpatuloy tayo sa ating Diyos, ano man ang ating natatanggap, ano man ang ating pagsubok. Huwag natin siyang kalilimutang pasalamatan, sambahin, dakilain dahil siya lamang ang ating Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat. Walang imposible sa Kanya. Kaya dapat sumunod lamang tayo sa Kanya, magtiwala, at ibigay ang ating buhay sa Kanya, ang ating buong pagtitiwala. Manalangin tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa umagang ito, sa pagkakataong ibinigay niyo na naman upang makapag-share ako ng inyong mga salita, O God, upang makarinig kami ng iyong mga salita. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, sa inyong mga salitang makapangyarihan, upang kami lahat ay baguhin at linisin, upang lumakad kami ng matuwid tungo lamang sa inyo. Nawa, Lord, turuan mo kami na sumunod lamang sa inyo, at yung kapamaraanan mo lamang ang aming sundin, O God. Huwag mo kaming pabayaan maglihis ng landas, O God. Turuan mo kami na ang buong buhay namin ay ialay sa iyo. Buong aming buhay na sumamba lamang sa inyo, magtiwala, mahalin ka ng totoo, sumamba, magpuri at magpasalamat lamang sa iyo dahil lang lahat ng meron kami ay galing sa inyo. Huwag mo kaming pabayaan, Lord. Maging mabuting tao nawa kami para sa inyo at sa aming kapwa. Maging malinis ang aming puso, O God, una para sa inyo at sa aming kapwa. Gumawa kami ng kabutihan, una para sa inyo, para na rin sa aming kapwa, sa aming mga mahal sa buhay, O God. Lahat nawa ng tao makarinig ng inyong mga salita, lumakad ng matuwid, sumunod sa inyo, O God, at ikaw lamang ang sambahin. Please, Lord, huwag mo kaming pabayaan. At Lord, nananalangin na naman kami na tuluyan nang mawala ang virus, O God. Tuluyan na maging maayos ang aming mundo. Huwag mo kaming pabayaan, Lord. Inaamin na namin na marami kaming kasalanan, O God, na kami makasalanan. Ngunit nandito pa rin kami. Kahit hindi karapat-dapat kami lumapit sa inyo, lumalapit kami, O God, upang humingi ng tawad at tawa sa inyo. Please, Lord, nawa kami inyong pakinggan at pagbigyan pa sa aming buhay, sa isa pang pagkakataon ng aming buhay, O God, na maituwid namin ang lahat, makahingi ng tawad ng totoo, makapagpuri at magpasalamat sa iyo, O God. Bigyan mo po kami ng isang pagkakataon maayos ang lahat, O God. Muling magbalik na ng maayos at normal ang aming mundo, O God. Makapagsimula ng maayos na buhay. Nawa, sa pagtatapos ng ENCOB, Lord, lahat ng tao ay sumamba lamang sa iyo, O God. Magpuri lamang at sa iyo ay magpasalamat. Yun po ay itatak nyo sa aming mga puso at isipan at buong pagkatao na ikaw lamang ang sambahin, O God. Dahil totoo naman na mahal mo po ang bawat isa sa amin. Dahil totoo naman na papakinggan mo at pinapakinggan ang aming bawat panalangin at kahilingan. Magtiwala lamang kami sa inyo. Magtiwala lamang kami sa inyo, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, sa katagumpayan ng aming panalangin, O God. Siniselyuhan ko na ito ng banal na dugo ng aming Panginoong Kristo na aming tagapagligtas. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo na aming tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Amen. Salamat muli. Maraming salamat talaga sa pagsama niyo sa akin sa pagbabasa ng ating Biblia, sa
sa ating Bible reading na naman ngayong umagang ito. Nawa ay maraming nabuksan ng mga puso ng mga nakarinig na salita ng Diyos ngayong umagang ito at sa mga susunod pang mga araw. Nabuksan ng ating puso at isipan ang ating puso upang magpatuloy at magtiwala lang sa ating Diyos. Salamat uli at God bless po sa ating lahat. Mabuhay po tayong lahat. Don't forget po mag-subscribe po kayo sa aking channel na Jipan De Leon at i-like nyo po ang ating mga videos at yung bell na rin po ng notification para updated po kayo palagi. Thank you. God bless po muli sa lahat.